Good morning! Maagap ni Mama kinuha si Sia dahil ngayon ko rin i-decorate yung cake na ginawa ko kagabi. Hindi pa rin kasi tapos yung mga ganap sa school ni Kuya. After kasi ng coronation ay meron namang parade at field demo. Gusto ko nga sana manood ng field demo ni Kuya kaya lang kailangan kong i-decorate ito ngayong cake. Kukunin na din kasi to after lunch. Buti na nga lang may event din sa school kahit papano malilibang si Sia. At mas mabilis rin talaga kasi ako natatapos kapag wala dito yung bata. Minsan kasi kapag may ginagawa akong cake at nandito siya, paputol-putol talaga yung paggawa ko. Simple lang rin pala yung design nitong cake kaya tansya ko na kung anong oras ko rin siya matatapos. Oh ayan, at nakapagpa-cute pa nga. Medyo relax pa kasi sa mga oras na yan. Ito namang icing na ginagawa ko ay para dun sa top ng cake. Ito na rin kasi yung talagang pinakang design niya. Halagyan ko lang rin to ng biscuit sa ibabaw at saka chocolate sa panabi. Tapos yun yung pinaka-design niya. O diba, napakadali lang. Ito nga pala yung inabangan ko habang busy ako sa kusina. Nakakatuwa nga dahil kita mo talaga nag-e-effort ang mga magulang. Eto nga at may mga pa-candies din sila. Ang lakas nga lang makaprank itong isa. Akala mo naman talaga may ihahagis. At syempre, arkilado rin yung aming bakulong. Ito nga pala yung nag-first sa counting. O ayan, at nagagalit pa nga si Mami. Ang sabi pa nga ay pakidami-damihan daw. Akala mo naman talaga ay kakainin niya pero ibinigay niya lang yan sa akin at ibigay ko daw kay Sia. Pagkabalik ko nga dito sa bahay ay nanungkit na rin ako ng papaya. Magtitinola kasi ako ng manok para may sabaw na naman si Sia. Gusto ko nga sana i-adobo kaya lang baka hindi na naman kumain si Medem. Sa mga oras nga na to hindi pa rin ako tapos mag-decorate ng cake. Siningit ko na nga muna tong pagluluto dahil sigurado maya-maya lang andito na yung mga amo ko. Kumuha na rin ako ng dahon ng sili at dito lang pala to sa likod ng bahay. Natuwa nga ako nang makita ko to kasi ang dami na rin palang bunga. Parang gusto ko nga gumawa ng pinakura. Masarap talaga pag may mga tanim na gulay sa paligid. Bahala ko pang dagdagan yung iba kong mga tanim dito. Ibang-iba kasi talaga ang lasa ng gulay kapag bagong harvest. At hindi lang yun, medyo malaki rin ang matitipid. Siguro nga kung nabuhay yung iba kong tanim, baka meron na rin akong kamatis at talong. Tinimplahan ko na rin pala ng pampalasa itong niluluto ko. Dinamihan ko nga talaga ng tubig dahil talaga mahilig kami sa sabaw. Heto nga, tag-water break muna ako. Ang ganda nga rin pala nitong water bottle na nabili ko. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Pagkaluto ko nga nito ay naghain na rin ako agad dahil kanina pa nag-aantay yung mga amo ko. Pumesto na nga rin agad dito si Madam pagkatunog ng pinggan. Ewan ba dito at para talaga tong manok. Basta tumunog ang pinggan kusang pumupunta sa kusina. After nga namin kumain ay tinapos ko na rin i-decorate itong cake. Muntik ko pang makalimutan na may gagawin pa pala ako at pipick upin to after lunch. Nalibang kasi ako magpakain kay Sia. At ito lang yung design ng cake. Sobrang simple pero mukhang nakakatakam talaga tingnan. Nakakatuwa nga yung batang may-ari nitong cake, si Jamin. Kasi palagi pala siya nag-aabang ng mga vlogs ko. Ang sabi pa nga ay aabangan niya daw talaga itong video ng cake niya. Nung minsan nga ay pumunta pa talaga yun dito sa may amin at nagpa-picture pa. Sobrang natutuwa talaga ako sa kanya. Feeling ko talaga ay tunay na vloggerist na. Thank you Ate Jamin sa pag-support. Ito nga pala yung ilang picture namin. Napakagandang bata. Nabigla nga ako nung pumunta siya dyan kasi nakikipag-marites pa ako. After ko nga mag-bake, ito talaga palaging ginagawa ng dalawa. Ang manimhot. Dati nga si Kuya lang ang nag-aabang sa mga ganitong tirang chocolate at pinagtabasang cake. Pero ngayon may kaagaw na siya. Pero kahit may mga tirangang cake dito sa bahay, hindi ko rin talaga sila masyadong pinapakain. Dahil iniiwas ko rin talaga sila sa matatamis. At hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!